5 buwan na ang tiyan ng misis ko nang umuwi kami sa probinsya nila sa Guimaras, Cabanong. Desisyon namin yon pareho. Iniisip ko nga kasi noon na mas makabubuti kung sa probinsya nga siya manganganak. Para na rin sariwang hangin agad ang bumungad sa kanya. Ayos ka lang ba, mahal? Nakasakay kami ng tricycle noong mga sandaling yon. Lubak-lubak pa ang nadadaanan namin kaya nag-aalala ako na baka duguin siya sa biyahe. Pero buti na lang, malakas ang pangangatawan ng asawa ko. Ayos lang ako. Excited nga ako kasi makikita ko na ulit ang pamilya ko. Sa totoo lang, Cabanong, delikadong bumiyahe ng 5 buwan na ang tiyan. Hindi ko lang talaga mapigilan si Mrs. dahil inaway niya pa ako. Ang sabi niya kasi, naglilihi siya sa probinsya. Ewan ko ba, minsan nababaliw na ako sa mood ng isang buntis. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakarating na rin kami sa kanilang barangay. Mukha namang payapa doon. Tahimik at nakaka-relax na tingnan ng mga halaman sa bawat bakuran ng mga bahay. Yun nga lang, hindi yun katulad ng sa Maynila na makakatabi ang mga bahay. Ilang metro ang pagitan ng mga bahay roon. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda na sa lugar na yon kesa naman sa Maynila na hindi makatulog ng maayos si Sonia dahil maingay ang mga nagkakantahan. Nako, anak! Malapad ang ngiti ng biyenan kong babae nang bumaba na kami sa tapat ng kanilang bahay. Dali-dali naman binuksan ng biyenan kong lalaki na si Mang Mar ang bakod nilang kahoy. Buti naman at nakarating na kayo. Akala ko'y aabuti na kayo ng gabi. Namiss ko na kayo, Tay. 2 taon nang hindi sila nakikita ng mga magulang niya. Ganun na rin katagal kaming magkakilala. Nagkakilala lang kami sa trabaho. Masyadong mabilis para sa amin ang lahat. Kaya naging kami kagad at kalaunan ay magkakaanak na. Mababait naman ang mga biyenan ko. Malaki ang tiwala na ibinibigay nila sa akin. Kaya naman lalo kong inaalagaan si Sonia. Siya lang naman kasi ang makulit eh. Kinuha ni Tito Mar ang mga gamit namin. Tito at tita pa lang ang tawag ko sa kanila kasi hindi pa naman kami kasal ni Sonia. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman na kung ano? Ayos lang ako, Tay. Si Jason po ang tanungin nyo. Sumuko yan sa bus eh. Nagtawanan sila at napakamot na lang din ako sa ulo. Ay nako, Jason. Nahihilo ka ba? Hindi naman po, tita. Ayos naman po yung pakiramdam ko. Ay nako. Diyan muna kayo ha. Kukunin lang namin ng tatay nyo ang pinapalitsyon naming manok sa tiyuhin mo. Halika Mar, samahan mo ako. Salamat, Nay. Umalis ang mga biyenan ko. Kami naman ay inayos sa mga gamit namin sa katre. Sinuyod ko ng tingin ng bahay nila. Simple lang. Kahoy lang pero maayos at may ikalawang palapag pa nga. Parang gusto ko nang tumira dito, mahal ah. Natawa si Sonia. Sigurado ka ba? Wala kang mga barkada rito. Oh, ano naman? Nandito naman kayo ng anak ko. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko na rin sa Maynila eh. Masyadong maingay doon. Kaso, nasa Maynila lahat ng oportunidad, mahal. Okay sana kung maraming trabaho dito, no? Pero naman, kaso hindi nga lang ganun kalaki ang kita. Alam mo na, provincial rate. Habang nag-uusap kami, Cabanong, may napadaan sa labas na tumingin pa sa nakabukas naming pinto. Hindi namin yung kilala. Basta, isa siyang babae na may kapayatan. Mahaba ang buhok at humpak ang mga pisngi. Parang 3 uod na lang yata ang hindi pumipirma dun eh. Lumabas ako para kausapin ang babae. Baka ko kakilala ng mga biyenan ko. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? Wala akong natanggap na tugon mula sa babae. Nakatingin lang siya. Maya-maya ay naglakad na rin siya na parang nanghihina. Oh, sino kaya yun? Baka kakilala nila Mama. Itanong na lang natin mamaya. Nang makabalik ang mga biyenan ko, ay daladala na nila ang 4 na litsyong manok. Kasama na rin nila ang bunsong kapatid ni Sonia na si Ray. Nasa edad 18 na si Ray pero sa laki ng katawan, mukha ng 30. Kuya Jason,
nandito ka pala. Oh, bakit hindi ka nagkokokak? Loko tong kapatid mo ah. Ginawa pa akong palaka. Yan si Ray. Galing na naman yan sa mga chicks niya. Well, ate, alam mo naman nasa dugo na natin ang pagiging maganda at gwapo. Kasalanan ko ba kung naging pogi ako? Kasalanan niya ni nanay at tatay eh. Kasi masyado nilang ginalingan eh. Nagpipigil lang ako ng tawa nun. Medyo natutuwa ako kay Ray. Ganon din kasi ang ugali ng kapatid ko. Kaya kahit paano, magaan ang kalooban ko sa kanya. Yabang naman ng batang ito oh. Pumasok na sa loob, Diyos ko. Inilapag na nila ang 4 na lechong manok. Sabay-sabay kaming kumain nung hapon na yon. Nakakatuwa dahil ang saya-saya ng pamilya nila. Ganon na ganon ang pangarap kong pamilya noong bata pa ako. Hanggang sa lumipas na ang 1 linggo. Mahal, gising. Uy, gising. Antok na antok ako noon, pero wala akong magawa kundi ang bumangon. Oo, ano na naman ba? Iritado ako noon kasi wala pa akong 1 oras na kakaidlip. May gusto na naman siyang kainin. Gusto ko ng santol. Mahal naman eh. Nakailang labas na ako kanina eh. Nung una, repolyo yung ilaw. Dapat walang sira. Pangalawa, mangga na may dahon na kasama. Pangatlo, ice cream. Pero dapat, hiningi sa kapitbahay. Ngayon, 3:00 na ng madaling araw, mahal. Anong klaseng santol naman ang gusto mo? Sandaling napaisip si Sonia. Santol na, gusto ko si Ray ang kukuha. Pero dapat nandun ka pa rin. Pambihira naman oh. Natutulog na yung tao, aabalahin mo pa. Bakit ayaw mo ba? Oo na, eto na, babangon na. Hintayin mo ako dyan. Gigisingin ko muna si Ray sa baba. Napapailing na lang ako nang bumaba ako ng hagdan. Hindi ko talaga maintindihan kung pinagtitripan niya ba ako o sadyang partiyo ng paglilihi niya. Samantala, tulog mantika naman si Ray nang abutan ko siya sa sala. Binuksan ko muna ang ilaw. Tapos kumuha ako ng hibla ng walis tambo at pinasok ko sa ilong niya. Nagising siya kaagad sa pag-aakalang may nakapasok na insekto. Ray, sama ka sa akin oh. Papikit-pikit pang tumingin sa akin si Ray. Hindi pa ako patay, wag mo akong kunin. Uy, baliw. Si Kuya Jason mo to no? Sinampal ko siya para magising. Oh, bakit nampal? Panaginip mo lang yun. Bangon ka muna dyan oh, samahan mo ako. Sa mga puntong yon ay tuluyan ng nagising ang diwa ni Ray. Ha? Bakit? Anong oras na ba? Ate mo naglilihin na naman. Pakamot-kamot pa sa ulo si Ray. Oh, ano naman? Bakit ako nadamay dyan? Kayo lang naman ang gumawa ng anak niyo eh. Bakit ako naaabala? Sige na, para naman ito sa ate mo ano naman ba yung gusto ni ate? Santol daw pero gusto niya, ikaw daw ang kukuha tapos nandun lang ako. Totoo yata, ha? Napatingin kami sa hagdanan na nandun na pala si Sonia. Sige na bunso. Ay, kainis naman oh. Kapag sinamahan mo ko, bibigyan kita ng pera bukas. Bigla na lang tumayo si Ray at kinuha ang jacket niya sa likuran ng pinto. O tara na, ang bagal mo naman. Pambihira. Wala nang katao-tao sa labas. Palamig na rin ang simoy ng hangin. Nagkataon pa na nakasando lang ako. Nakakabaliw ate mo no? Kakaiba maglihi. Baka mamaya niyan, sabihin na lang niya sa akin na gusto niyang kumain ng bundok. Alam mo kung anong nakakatakot? Baka maglihiyan sa kapre, sa tiyanak, o kaya sa aswang. Uy, weirdo naman ang mga iniisip mo. Tumigil kami sa paglalakad nang may makita na kaming maliit na daan. Sabi ni Ray, papunta na yon sa kagubatan. Doon daw maraming nakatanim na prutas. Gamit ang flashlight ay pinuntahan namin yon. Kampante naman ako dahil kasama ko si Ray. Mga ilang sandali lang, narating na namin ang mga puno. Kaso, sa kasamaang palad,
walang tanim na santol doon. Bumuntong hininga ako sa pagkadismaya. Bata ko, dito ko nangunguha ng santol eh. Bakit wala ng puno? Diyos ko, bata ka pa pala nun eh. Malamang wala na yun. Bakit? Naglalakad ba yung puno? Hindi naman naalis yun ah. Ay nako, maghanap na lang tayo. Baka meron pa dyan sa ibang lugar. Okay, sabi mo eh. Tinumbok pa namin ang daan. Medyo masukal na sa parting yun pero sige lang kami. Nakikita ko naman kasi na okay si Ray. Hindi naging madali para sa amin ang paghahanap ng santol. Bukod sa madilim, ang hirap ding tukuyin kung santol na ba ang kaharap namin. Hindi rin naman kasi kagad makikita ang bunga ng santol, lalo pat nasa matataas na parte na ng puno ang bunga. Santol na kaya yan? Di kagatin mo yung katawan ng punong yan para malaman mo. Aba, nakakarami ka na ah. Huwag mong sabihin na malaki katawan mo. Ano, ha? Umilag-ilag pa si Ray nung mga sandaling yon. Para kami mga batang naghaharutan sa liblib na lugar. Kakaharutan namin ay natumba si Ray sa gilid. Napatigil siya nang meron siyang masagi na kung ano. Ako naman ay nagsalubong lang din ng kilay. Medyo madilim kaya hindi ko maaninagan. Kailangan pantutukan ni Ray ng flashlight para lang makita namin kung ano yon. Napamura na lang kaming dalawa nang masaksihan ang kalahating katawan ng manananggal. Nakatayo ang ibabang bahagi ng manananggal sa gilid ng puno. Nakikita pa namin na gumagalaw-galaw ang laman loob ng aswang na yon. Ay gago, buwisit! Hinila ko kagad si Ray palayo at nagtago kami. Pre, manananggal yan di ba? Oo, ya. Hindi ka ba natatakot? Natatakot, pero parang exciting eh. Gusto mo alisin natin yan dyan? Para pagbalik ng manananggal wala na yung paanan niya? Seryosong sinasabi yun ni Ray. Pero tulad ko, alam kong kinakabahan din siya nun. Pareho lang talaga kaming nagpapanggap na kalmado. Baliw ka ba? Paano kapag sinipa ka niyan? Hayaan na lang natin. Umalis na lang tayo. Maglalakad na sana kami paalis nang biglang makarinig kami ng boses ng matandang humahagik-hik. Tinakpan ko ang bibig ni Ray nang muntikan na siyang makapag-ingay. Nakita kasi namin ang manananggal na bumaba na sa katawan niya. Hindi na namin siya mamukha noon dahil madilim na talaga. Nakapatay na ang flashlight namin para hindi kami makita sa kinalalagyan namin. Tawa lang ng tawa ang aswang na parang baliw. Habang kaming dalawa naman, tinitiis na lang namin ang pagkagat ng mga langgam. Nang mabuo na ang katawan ng manananggal, ay naglakad na rin siya paalis. Lumabas kami kagad ni Ray. Kamot kami ng kamot sa paa. Namantal na nga ang binti namin dahil sa mga langgam na naroon. Kakainis naman oh. Bakit kasi dun mo ako inili? Bakit? Ikaw lang ba kinagat? Ako rin naman ah. Tara na nga, umalis na tayo dito. Wala kaming nakuhang santol nun, pero wala na rin naman kaming magagawa. Kesa pagbalik namin, nagtaka kami ni Ray kasi bukas na ang ilaw sa bahay. Naririnig namin ang boses ni Tito Mar sa loob. Sa lakas ng boses niya, nalaman namin na inaswang pala ang asawa ko. Nagtayuan na lang agad ang balahibo ko nung mga sandaling yon. Nako, bakit inaswang itong anak natin? Siguro naman na siya ng aswang. Naku naman, Mar, kailangan may pangontra tayo, Diyos ko. Bukas na bukas din babiyahe ako. Pupunta ako sa Tulgitan nang makabili ng pangontra sa aswang. Katabi ko lang nung mga sandaling yon si Sonia. Wala akong nakikitang takot sa mukha niya. Mas natatakot pa nga ang mga biyenang ko. Si Tito Mar at Tita Doning kasi ang nakakita sa manananggal. Base sa kanila, palipad-lipad daw sa tapat ng bubungan namin. Hindi kayo maniniwala sa nakita namin ni Kuya Jason. Isang manananggal. Malakas ang kutob namin na yung nakita namin sa kagubatan, yun ang umaswang kay ate. Kung alam nga lang namin na si ate yung puntirya niya, baka ninakaw na namin yung ibang katawan nun eh. Napalapit si Tito Mar kay Ray. Hindi makapaniwala ang mukha nito at takang-taka. Totoong nakakita kayo, Ray? Jason? Totoo ba? Opo, totoo po. Itong si Sonia kasi,
Pinalabas ako kanina para maghanap ng santol na si Ray ang pipitas. Kaso, sa halip na santol ang mahanap namin, manananggal naman. Bakit po ba may manananggal dito sa inyo? Bakit akong tinatanong mo? Hindi naman kami close nung manananggal na yon. Huwag na kayong babalik doon. Aba, mahirap na. Baka mapano pa kayo. Napansin ko si Sonia na hindi man lang nagsasalita. Alarma kami, pero siya kalmadong-kalmado lang. Kaya naman, hindi ako nakatiis. Tinanong ko siya. Mahal, ayos ka lang ba? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan siya sa tanong ko. Ha? Oo, ayos lang ako. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Para akong nasasabik, mahal. May excitement. Napatingin ng lahat kay Sonia noong mga oras na yon. Hindi makapaniwala ang mga biyanan ko na parang wala lang kay Sonia ang nangyari. Ay, Sonia, ano ba pinagsasabi mo excitement dyan? Oh, wala, Nay. Gusto ko na ulit matulog. Ay, mabuti pa nga. Nako, mukhang nananaginip ka ng gising eh. Hinatid ko na si Sonia sa kwarto namin. Hindi siya nahirapang makatulog. Sa katunayan, humimbing kagad ang tulog niya pagkahiga niya sa kama. Habang pinagmamasdan ko si Sonia, hindi ko alam kabanong pero parang may nararamdaman akong iba sa kanya. Sadyang hirap lang akong tukuyin kung ano. Sinara ko na lang ng maigi ang bintana at lumabas ako saglit. Nakasalubong ko si Ray sa hagdanan. Pangiti-ngiti pa ang loko. Oh, nasa na yung bayad? Ha? Anong bayad? Bayad mo sa akin. Di ba sabi mo babayaran mo ako kapag sumama ako? Nasaan na yung bayad? Sabi ko kapag may nakuha tayong santol. Pero di ba wala? Kaya walang bayad. Patulog ka na lang. Hoy, pambira to, daya oh. Nilingon ko siya ulit bago ko bumaba. Siya nga pala. Huwag na muna ninyong banggitin kay Sonia yung tungkol sa aswang ha. Bakit kuya? Basta. Okay, sabi mo eh. Lumabas ako ng bahay. Sinuri ko ang paligid. Pumunta ako sa gilid ng bahay at tiningnan ko rin ang likuran. Nang makita ko ang nakasandal na hagdanan, ay ginamit ko yon para umakyat sa bubong. Naglakad ako ng kaunti. Napansin ko ang malalapot na likido sa yero na palagay ko ay laway yun ng manananggal. Naglakad pa ako, pero maya-maya lang ay narinig ko na ang mga biyenan ko na sumisigaw. Ito po, nandiyan na naman ang aswang! Naalarma ako at tiningnan ng buong paligid pero wala naman akong nakikita. Wala rin naman sa itaas. Mag-iingat ka. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang aswang na yan sa bubong. Bumuntong hininga na lamang ako sa pagkadismaya. Kaya sumigaw na rin ako. Tito! Tita! Ako po nandito! Wala pong aswang dito sa bubong! Sandaling walang tumugon. Diyos ko, matataga pa ako ni Tito Mar eh. Makababa na nga. Loko-loko ka pala eh. Anong ginagawa mo dyan? Binalikan ko na lang si Sonia sa kwarto namin. Tumabi na lang ako sa kanya at natulog na din. Kinaumagahan ay tinanghali na ako ng gising. Mag-isa na lang ako sa kama. Narinig ko ang biyenan kong babae na nagbubunganga. Naninermo na naman siya kay Ray. Ito kasing si Ray, kinuwento ba naman sa mga kaibigan niya ang nangyari. Kaya ang resulta, natatakot ang ibang buntis sa lugar nila. May ibang naniniwala sa manananggal, pero meron din namang hindi. Bumaba na lang ako sa sala. Naabutan ko si Sonia na nakangiti habang naghihiwa ng bawang at sibuyas. Humalik muna ako sa noo niya bago umupo sa harapan niya. Tinanghali ka na. Kaya nga eh. Pasensya na mahal ah. Ayos lang. Sorry din kasi pinupuyat pa kita. Ayos lang no. Pero wala kasi kaming nakuwang santol dahil sa nangyari. Wala namang problema sa akin yun. Iba na pinagdilihian ko. Kinabahan ako nang marinig ko yon, Kabano. Naiisip ko na baka kung ano na naman ang ipapahanap niya sa akin pagsapit ng gabi. Hindi ko na lang tinanong para malihis na ang usapan. Baka sakaling makalimutan niya maya-maya. Pagdating ng 11:00 ng tanghali ay sabay-sabay na rin kaming kumain.
Hindi na napag-usapan sa pagkainan ang tungkol sa aswang. Matapos kaming kumain, niyaya ako ni Tito Mar na sumama sa kanya sa bayan. Bibili kasi kami ng pangontra sa aswang. Mahal, dito ka lang ha. Huwag kang kakausap ng hindi mo kilala, okay? Tumango lang si Sonia. Palabas na sana kami ng bakuran nang biglang dumating si Ray. Tay, sama ako. Oh, ano namang gagawin mo doon? Sasama. Anong ang gagawin mo kapag sumama ka? Wala lang. Gusto ko lang sumama. Ay nako, isama nyo na yan. Ang kulit-kulit dito parang bata kalaking damulag na. Okay, sige na. Baka may ipabuhat din ako sa'yo. Pumunta na kami sa terminal ng tricycle. Nasa kalahating oras ang biyahe namin bago kami makarating sa bayan. Hinanap namin ang lugar na kung tawagin ay Tulgitan. Maraming mga nakalatag na tinda doon. Nabase kay Tito Mar, halo-halo ang naroon. May anting-anting, agimat, gamot at kung ano-ano pang pangontra. Effective naman kaya yung mabibili natin dito? Kaya nga magtatanong-tanong tayo para alam natin kung alin doon yung pwedeng ipangontra. Dito siguro bumibili ng gayuma si tatay dati para kay nanay. Tiningnan ni Tito Mar ng masama si Ray. Agad namang nanahimik si Ray at nagtititingin sa paninda. Huminto kami sa isang mahabang lamesa. Maraming nakalatag na maliliit na botelya doon. Ano pong sa inyo? May tinitinda ba kayo mga pangontra sa aswang? Pangontra sa aswang? Ay, hindi dito. Diretsuhin nyo ang daan na yan. Meron doong bahay ng albularyo. Doon kayo makakabili ng mga epektibong pangontra. Maraming salamat po. Naglakad kami at dumaan kami sa tinuro ng ale. Wala pang ilang minuto ay nakita na namin ang isang bahay. Unang tingin pa lang alam ko na agad na albularyo ang nakatira doon. Napansin ko kasi ang mga nakasabit sa mga dingding. Mga burloloy at kung ano-ano pang tali na iba-iba ang kulay. Sumigaw si Tito Mar para tawagin ang tao sa loob. Maya-maya lang ay lumabas ang isang lalaki na parang kasing edad lang din ng biyenang ko. Mistiso siya at halatang foreigner dahil sa pagiging asul ng mga mata niya. Walagya. Bakit foreigner to? Marunong po ba kayo mag-English? Marunong, kaso barok-barok. Mabirang buhay naman talaga Ako, marunong ako. Ayaw mo makipag-usap? Hindi. O di manahimik ka na lang. Nang makalapit ang mistiso, ay tiningnan niya kaming tatlo. Parang inaalam niya kung sino sa amin ang maaari niyang kausapin. Hello, good afternoon. What can I do for you? Yan na nga ba sinasabi ko Kaya na yan ni Papa, no? Just watch. Here we are because we need help. The Dr. Quack-Quack is there Quack-Quack inside house. Pagtingin ko kay Ray ay nagpipigil na siya ng tawa. Kaya kinurot ko siya sa tagiliran. You mean you need my help? Help of Dr. Quack-Quack. Are you the doctor who can quack? I'm the Albulario. Will you please come in? Bumulong sa akin si Tito Mar na parang kulang na lang ay dumugo ang ilong niya. Tulungan niyo naman ako. Mauubusan na ako ng English. Nang makapasok na kami sa bahay ng foreigner, ay pinaupo niya kami sa sofa na maalikabok na. Naglakas loob na ako magsalita para naman makahinga si Tito Mar. Mister, we're here because, my wife is, Ray, ano ba yung English sa inaswang? Nakatingin lang sa amin ang foreigner. Seryoso lang ang mukha niya. Inaswang? Ganito. My wife is being target of remover. Ha? Anong remover? Tulig ka ba? Manananggal. Remover. Tinatanggal ng manananggal yung katawan niya, di ba? Remover. Tsus, simpleng logic lang Ha? Pwede na ba yun? Pinagtuunan ko na ulit ang foreigner at saka huminga ng malalim. We're here because my wife is being target of remover.
Sandaling napaisip ang foreigner. Napangiti siya nang makuha na niya ang sinasabi namin. Oh, I got it. You mean manananggal. I got it. So, you need my help? Help of albularyo. Are you really the albularyo? Yes, I am. Bumulong ako kay Tito Mar. Tito, naniniwala ba kayo na albularyo to? Pwede ba yun? Foreigner na albularyo? Basta isakyan mo na lang. Ano ka ba? My name is Timothy Smith. I'm from Chicago. I love Philippines, so I decided to live here for good. I learned how to become albulario when my friend died because of aswang. So, Pinutol ko na ang sasabihin niya dahil mukhang magkukwento pa siya ng buhay niya. Excuse me, Mr. Smith, but we need help. Maybe you can kwento. Tell your story to the turtle. I mean, to another day. But now, we need your help. My wife is danger because of remover. Uy, ba't ka ba natatawa? Remover ang potek. Umayos ng pagkakaupo ang foreigner na di umano ay albularyo. Okay, let's be serious here. I have some pangontra for the aswang, but this is not free. Yes, we willing to buy. May kinuha ang foreigner sa isang kahon. This is what I call anti-aswang promo bundle for only 5,000. Nagulat kami sa presyo. 500 lang ang dala namin nun. Why big price? We only have 500 in my pocket. Umisi ang foreigner na albularyo. If you can't avail my promo bundle, I recommend this anti-aswang boiling oil for only 400 pesos. Scammer ata ito eh. Parang nagbebenta lang sa Quiapo pero English version. And this one, this is Divine Bullet for only 400 pesos. Just wear this, aswang can never go near your wife. Nagkatinginan kami ni Tito Mar. Hindi namin alam kung alin sa dalawang yon ang bibili namin. Matyaga lang na naghintay sa amin ang foreigner na albularyo. Sa huli, napagpasyaan namin na ang bala na lang ng baril ang bibili namin sa halagang 400. Para sa amin ay yun ang mas makapagtataboy sa aswang. Pero bago ibinigay sa amin ng foreigner ang binili namin, may ilang mga bagay pa siyang sinabi sa amin. Mga paalala kung papaano maiiwasan ang manananggal na aswang. Hindi pa rin kami makapaniwalang nakatagpo kami ng foreigner na albularyo. Pakiramdam naming tatlo ay naling lang kami ni Mr. Smith. Pero wala namang kaming nagawa. Dala-dala namin ang bala ng baril nang kami ay makauwi na sa bahay. Itinali ko naman ito kaagad sa bewang ng asawa ko. Para saan ito? Sabi ng albularyo sa amin, para yan hindi kalapitan ng aswang. Takot daw kasi yung mga aswang sa bala ng baril eh. Anak, wag mong huhubarin yan na. Wag mo rin kakalimutang ibalik kung maliligo ka. Makakatulong yan sa'yo. Tama ang tatay mo. Tumungo na lang si Sonia sa amin. Hapon na nun kaya naghahanda na rin ng merienda ang biyenan kong babae. Naglalaro lang kami ng chess ni Ray sa bakuran nang mapatingin ako sa labas. May nakita akong payat na matandang babae. Mapungay ang kanyang mga mata. Napatingin din doon si Tita Doneng. Akala ko nga nung una ay makakilala sila. Pero base sa reaksyon ng mukha ng biyenan ko, hindi niya alam kung sino yon. Sandaling umalis si Tita Doneng at nilapitan ng matandang babae. Nagugutom po ba kayo? Pero nakatingin lang ito sa kanya. May hinahanap po ba kayo? Si Mar ba? Ngumiti lang ang matandang babae nang dumungaw sa pintuan ang asawa kong si Sonia. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ayaw mo naman magsalita. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko, Kabanong, habang nakatingin ang matanda sa asawa ko. Kakaiba ang tingin niya. Tapos si Sonia naman ay nagawa ring ngumiti. Sa tinginan nila ay para silang magkakilala. Masama na ang kutob ko kaya
Dali-dali naman akong tumayo at lumapit sa matanda. Kinumpronta ko na siya dahil hindi na talaga ako mapalagay. Kilala niyo po bang asawa ko? Nang di siya magsalita ay sinabi ko na rin ang naiisip ko. Aswang ka, no? Nag-iba ang reaksyon ng mukha na matanda. Ang mapungay niyang mata ay bigla na lang namilog. Kinabigla niya ang narinig niya. Kung aswang ka man, hindi ka makakalapit sa asawa ko. May bala siya ng baril sa bewang. Nagkakamali ka. Hindi niya suot yon dahil gusto niya akong makita. Sumilay ang nakakatakot ng ngiti ng matanda. Lumapit na rin si Ray noong mga oras na yon. Sino ba kayo? Ilang araw ko na kayong nakikitang padaan-daan dito sa labas ha? Asset ka ba ng mga pulis? Lagi mong nakikita to? Oo, parang may tinitingnan lagi sa loob eh. Aswang to eh. Aswang? Siya ang lalapit sa akin, hindi ako. Siya! Tumawa pa ng mahina ang matanda at naglakad na rin ng mabilis palayo. Dinampot ko kagad ang kahoy sa gilid. Hinabol ko ang matanda pero bigla na lang siyang nawala pagkaliko niya sa kaliwang kalye. Pagtingin ko naman kay Sonia ay kalmado lang siya. Para bang wala siyang nararamdaman sa paligid niya. Sonia, nasaan ang bala? Medyo nainis ako noon dahil wala pala sa katawan niya ang binili naming pangontra. Inalis ko muna. Nakakairita eh. Mahal, ano ka ba naman? Binili nga namin yung para sa kaligtasan yun ng anak natin eh. Tapos ayaw mong suotin? Ibabalik ko mamaya. Pero sino ang matandang yon? Ang ganang loob ko sa kanya, mahal eh. Nagtayuan ang balahibo ko, Kabanong. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa lahat ng tao, bakit siya pa ang nakakaramdam ng kagaanan ng loob sa matanda? Malakas nga ang hinala namin ni Ray na aswang o manananggal yun. Bumalik na lamang si Sonia sa loob, habang ako naman at si Ray ay naiwan sa labas. Abala na rin sa paglalaga si Tita Doneng. Weirdo ang kinikilos ng ate mo ah. Pansin mo ba? Oo nga eh. Alam mo, mula nang inaswang siya, never kong nakita na nabahala siya eh. Parang normal lang kay ate yung lahat. Kuya, nagdodroga ba yung kapatid ko? Gago. Pinagsasabi mo. Bigla na lang kasi siyang nagbago eh. Ang ingay-ingay tapos biglang naging ganun, tahimik na lang. Baka ganun lang talaga kapag buntis. Intindi na lang natin. Nagkibit balikat na lamang si Ray. Pagkaluto ng nilagang saging ay sabay-sabay na kaming nagmerienda. Pero hindi si Sonia. Halos nasa 10 minuto na niyang tinititigan ng saging sa harap niya. Sonia, anak, anong problema? Pansin ko ang hina mong kumain ngayon ah. Paalala ko lang ha, buntis ka, kaya dapat kumakain ka na maayos. Anak, may gusto ka bang sabihin? Hinawakan ko ang kamay ni Sonia nang mapansing hindi siya komportable. Nay, Tay, normal ba na maglisa hindi pangkaraniwan? Nagkatinginan ng mga biyenang ko. Maging sila ay napaisip din. Bakit? Ano bang pinaglilihan mo? Para akong naglilihi. Naglilihi ako sa tao. Ay, mali pala. Naglilihi ako sa aswang. Nabitiwang ko ang pasubo na sanang saging dahil sa sinabi ni Sonia. Nagtindigan agad ang mga balahibo ko. Hindi na normal ang ganung bagay para sa akin. Kaya naman, sobra na akong naalarma. Sonia, mahal, ano ba pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ko alam, mahal. Mula nang aswangin ako, hindi na siya mawala sa isipan ko eh. Parang gusto ko na siyang laging nakikita. Pakiramdam ko, di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakita. Mahal, gusto ko nang manananggal. Hinampas ni Tito Marang lamesa. Kalokohan! Hindi na tama yan. Pag-iinarte na ang tawag dyan. Alam mong delikado sa anak mo yung aswang eh. Gusto mo pa ng aswang? Maluwag na bang tornilyo mo, anak? Mar, dahan-dahan lang. Buntis ang anak natin. Napansin ko na malapit nang umiyak si Sonia. Kaya naman, hinawakan ko na ang kanyang kamay.
Mahal naman eh. Delikado ang gusto mo. Kahit ano na lang basta, wag lang aswang. Gusto mo, bigyan pa kita ng pakwan na ninakaw sa kapitbahay eh. O kaya naman, mangga na kulay pink. Wag lang aswang na yan. Kasi, hindi na yan tama eh. Isa yun ang gusto ko eh. Bakit ba ang kukulit ninyo? Padabog na tumayo ang asawa ko at galit na umakyat sa itaas. Napapailing na lamang kami sa inasal ni Sonia. Noong mga oras na yon, alam na talaga namin na may nangyayaring hindi maganda. Maghapon na hindi lumabas ng kwarto si Sonia. Para siyang bata na nagmamaktol. Ayaw niya rin kumain. Puro tubig lang ang tinatanggap niya. Sobrang nag-aalala na ako noong mga sandaling yon, Kabanong. Nakiusap ako kay Tito Mar na dali na sa bahay ng albularyong foreigner, si Sonia. Palagay ko kasi may ginawang kakaibang aswang sa asawa ko. Pumayag naman si Tito Mar. Sa pagkakataon na yon ay nagdala na siya ng pera. Baka kasi may kung ano-ano na namang kailangan na bilhin. 3 lang kami ni Ray at Sonia ang naiwan sa bahay. Si Tita Doneng ay nasa palengke para itinda ang mga dumating na isda galing sa tsuhin nila Sonia. Mahal, kumain ka na. Kawawa naman yung anak natin kung di ka kakain. At ako, hindi ako kawawa. Ayaw niyo akong pagbigyan eh. Ano bang mahirap intindihin sa gusto ko, Jason? Nagliliya ako sa aswang. Sonia naman eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Di ka naman ganyan pagdating natin dito eh. Bigla ka na lang nagbago. Nakaganyan ka na. Makailang ulit ko pang tinangkang buksan ang pinto. Pero nakalak sa loob. Kahit ano ring gawin kong katok ay hindi ako pinagbubuksan. Bahala ka. Kapag hindi niyo dinala sa akin yung aswang, hindi ako kakain. Parang mamumuti ang buko sa kanya noon sa sobrang stress. Hindi ko inakala na may buntis pala na kayang maglihi sa isang nilalang na mapanganib para sa kanya. Napasandal na lang ako sa dingding. Bumukas naman ang kabilang pinto at sumilip si Ray. Eh kung balikan na lang kaya natin yung lugar kung saan natin nakita yung manananggal. Hoy, isa ka rin eh. Delikado. Tayo nga natakot eh. Eh kesa naman nagkakaganyan si ate. Baka naman mapahamak pa yung anak ninyo. Naguguluhan na rin ako noon, Kabanong. Nagtatalo sa isip ko ang mga dapat kong gawin. Eh para kasing malaking kalokohan na yung gusto ni Sonia eh. Ako, wala pa akong asawa. Pero base sa mga nababasa ko sa libro, may mga abnormal na paglilihi talaga, kuya. May nabasa pa nga ako na naglihi sa tangke. Tapos, yung tangke na yun dapat ginamit pa nung marshalo. Oh, ano nangyari? Eh malamang hindi nabigay. Na-depress yung buntis, nakunan. Ha? Totoo ba yun? Baka naman kwentong barbero lang yan ha, sasapukin kita. Eh yun lang naman yung nabasa ko. Ay nako, ano kayang gagawin ko? Kaya ko kayang gawin yun? Makalipas ang ilang oras ay kumagat na rin ang dilim. Bandang 7:00 na nang makauwi si Tito Mar kasama na si Mr. Smith, yung foreigner na albularyo. Ayon kay Tito Mar, na-late sila ng uwi dahil sa dami ng mga nagpapakonsulta kay Mr. Smith. Nilibot ni Mr. Smith ang buong bahay. Hindi ko alam kung ano ang tinitingnan niya. Pero para siyang may hinahanap. Nung makarating kami sa tapat ng puno sa likuran ng bahay, may tinuro doon ang albularyong foreigner. Over there! Nagtaka kami kung anong meron doon. Pero pinakyat na ni Tito Mar si Ray sa taas. Pagbaba ni Ray ay may nakuha siyang parang sibuyas na nakadikit daw sa sanga. Hindi yun ang bunga ng puno, kaya tinanong namin si Mr. Smith kung ano yun. This is not an onion. This is a spy. Tinapakan ni Mr. Smith ang bagay na yon. Nagtaka na lang kami nang may lumabas na dugo mula roon. She planted that thing just to have an eye here, so she can monitor her target easily. Ah, parang naglagay siya ng spy camera. Yes, just like that. You mean the aswang is nearby here? Ano yun? Yes,
The aswang is also here in your barangay. But don't worry, we can easily locate her location. But we need to focus first on your wife. Nakatingin siya sa akin ng seryoso. What can we do for my wife? I'm worried. Please tell me what to do. Just give what she wants. Pero delikado yun. I mean, that's dangerously. Don't worry. I'm going with you. Tell me where the lower body of Manananggal located. Bring your wife there. This is the only way to satisfy her. After this, she can go back to normal. Ang sinasabi niya, kailangan lang natin masatisfy si ate. Kumbaga, craving satisfied. Listen, the aswang hypnotized your wife. If we don't try what I said, she will never escape the trick of Manananggal. Okay. So we start tonight? Tumango lang ang albularyong foreigner. Nang matapos ang pag-uusap namin, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Muntik na akong duguin sa ilong. Nakakaintindi naman ako, pero hindi lang talaga ako maalam sa English. Binalikan ko si Sonia sa kwarto namin. Nang sabihin ko sa kanya na dadali namin siya sa Manananggal, mabilis niyang binuksan ang pinto. Tuwang-tuwa si Sonia. Parang kumikinang pa ang mga mata niya. Habang ako naman ay kinakabahan sa sinasabi ni Mr. Smith. Bago kami lumabas, hinanap ko muna ang bala ng baril sa kwarto. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na yun mahanap. Hinintay muna naming makatulog si Mama bago kami umalis. Balot na balot si Sonia dahil mahamog na rin. Kung ako lang naman ang tatanungin, ayaw na ayaw kong gawin yon. Pero dahil yun na lang daw talaga ang paraan, wala na rin akong nagawa kabanong, kundi pumayag na lang. Magkakasama kaming 5 na sumuot sa masukal na parte ng kagubatan. Damang-dama namin ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Kabadong-kabado ako noong mga sandaling yon kabanong para sa asawa ko. Habang si Sonia, makailang beses ko nang napapansin ang mga ngiti niya. Sabik na siyang makita ang Manananggal. Habang naglalakad, ay naglabas ng langis si Mr. Smith. Madedetect daw noon sa paligid kung may aswang na. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Sonia. Habang naglalakad kami, ingat na ingat ako sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, pinahinto na kami ni Ray. Nakarating na kami sa mismong tapat ng puno kung saan una naming nakita ang Manananggal. Wala pa rito. Maghintay pa tayo. Medyo maaga pa kasi. Umupo muna kami sa gilid. Halos 1 oras din kaming naghintay doon. Nang kumulo na ang langis ni Mr. Smith, doon na kami nagsitayuan. Madilim nung mga sandaling yon, pero kahit na paano ay nakakaaninag kami. Isang matandang babaeng tumayo sa harapan ng isang puno. Maya-maya lamang, may kung anong pinahid na siya sa kanyang bewang. Habang nangyayari yon, ay nararamdaman ko ang saya ni Sonia. Base sa pagkakahigpit niya ng hawak sa akin, ay parang ang saya-saya niya. Hintayin lang muna nating umalis yung pang-itaas saka tayo lalapit. Halos 1 minuto rin bago tuluyang humiwalay ang katawan ng matanda. Namangha si Sonia nang makitang nahati na sa gitna ang matanda. Tinakpan ko na lang ang bibig dahil muntikan pa siyang makapag-ingay. Okay, let's go. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad kaming lumapit sa ibabang parte ng Manananggal. Gumagalaw-galaw pa ang daliri sa paa. Pati na rin ang naiwang bituka ng Manananggal. Pagtutok ko ng flashlight sa mukha ni Sonia, kitang-kita sa mukha niya ang labis na saya. Yayakapin pa nga niya ang bewang ng Manananggal. Buti na lang naawat ko siya kaagad. Mahal, ang galing, nahati. Hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga sandaling yon kabanong. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman ko. Si Sonia lang ang masaya nun. Kaming lahat, kinakabahan. Mr. Smith, what can we do now? She's not satisfied. Tumingin ako sa asawa ko na gustong hawakan ng bewang ng Manananggal. Buti na lang ay pinipigilan siya ni Ray. Why not satisfied? She's here. The aswang is here. Tell me why.
Medyo naiinis na ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Pakiramdam ko, ginagago lang kami ni Mr. Smith. Her satisfaction is only 50%. Eh bakit? Dahil ba kalahati lang yung aswang na nandito? Exactly my point. Hindi na ako nakapagpigil. Hinawakan ko na sa kwelyo si Mr. Smith at idinikit sa katawan ng puno. What do we do now? Tanggalin mo ang hipnotismo sa asawa ko. Jason, kumalma ka. Huminga na lang ako ng malalim. Napadako ulit ang tingin ko kay Sonia. Para talaga siyang bata na nakakita ng laruan. Nilapitan ko si Sonia. Mahal, ayan na oh. Nadala ka na namin dito. Tara na. Gusto ko rin mahawakan yung karugtong. Hindi nga pwede, mahal. Huwag kang makulit. Sa lakas ng sigaw ko ay napatahimik si Sonia. Lumapit na rin sa amin si Tito Mar nang maramdaman nila ang galit ko. Parang pansamantalang nawala ang takot ko sa aswang. Sa inis ko, nasipa ko pa yung kalahating katawan na naroon. Tumumba ang kalahating katawan na yon, pero nagtaka kami nang biglang makatayo yun ulit. Gagi ka, kuya! Bakit mo sinipa? Baka makalata na yung manananggal. Noong sandaling yon ay para akong natauhan. Nawindang kaming lahat nang bigla na lamang tumakbo ang kalahati ng manananggal. Bumangga siya sa puno pero tumayo ulit at tumakbo. Hinabol yon ni Tito Mar at Mr. Smith habang ako naman at si Ray ay naiwan. Mahal! Bigla namang nawalan ng malay si Sonia. Nag-alala na ako noon dahil baka mapahamak din ang anak namin. Mahal! Gising! Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Nakatayo lang si Ray sa gilid at maging siya ay hindi rin alam ang gagawin. Makilang ulit kong tinapik-tapik si Sonia sa muka. Kalaunan, nakita ko na lang na unti-unti na siyang dumilat. Binanggit niya agad ang pangalan ko. Nagtataka siya kung nasaan kami. Bakit tayo nasa gubat? Ha? Wala ka bang naaalala? Umiling si Sonia at dahan-dahan ko na siyang inalalayang makatayo. Kuya Jason, baka nakarecover na si ate. Baka nawala na yung hipnotismo sa kanya ng aswang. Mahal, anong nararamdaman mo? Sabihin mo. Wala. Parang naudlot lang ang tulog ko. Hinawakan ko ang tiyan niya at saka siya hinalikan. Ay, naku, salamat naman at ligtas kayo ni baby. Bakit? Ano bang nangyari? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta, kailangan na muna natin umuwi. Ha? Napatigil ako nang marinig ko si Tito Mar na sumisigaw. Paglapit nila sa amin, hinahabol na pala sila ng aswang. Umabit na daw ang katawan ng manananggal. Naging buo na ito. Leave now! Let me handle this! Are you sure you can face the remover? Just leave now! Come on! Nagmamadali na kami makaalis. Buwat-buwat ko si Sonia. Sa pagkakataong yun, Kabanong, nakita kong natatakot na siya sa nangyayari. Sinyalis na nasa katinuan na nga talaga siya. Nakalabas kami ng ligtas sa gubat. Pero nag-aalala pa rin kami para kay Mr. Smith. Gusto ko sana siyang balikan pero hindi ko naman pwedeng iwan si Sonia. Umuwi na lang kami ng bahay gaya ng gusto ni Tito Mar. Nagising si Tita Doning nun. Pero nagpanggap lang kami na walang nangyari. Aba, bakit gising ka pa, Sonia? Buntis ka. Dapat nagpapahinga ka na. Si Ray ang sumagot. Nay, anong oras pa lang oh? Ikaw, bakit gising ka pa? Aba, iihi ako. Alis nga dyan. Pumasok na ng banyo si Tita Doning. Wala na sana kaming balak ipaalam sa kanya na pinuntahan namin ng manananggal. Kaso biglang dumating si Mr. Smith. Meron siyang sugat sa braso at binti. Duguan siya. Base sa kanya ay nakipaglaban siya sa manananggal. Please, help me! Natatarantang kumuha ng panggamot si Tito Mar at Ray. Nagulat naman si Tita Doning nang makita si Mr. Smith. Teka, bakit may foreigner dito? Sino ba yan? Tita, kaibigan po siya ni Tito Mar. Ginatungan naman ako ni Ray. Para naman hindi makahalata si Tita Doning. Oo, Nay. Kaibigan niya ni Papa. Sobrang close nila sa isa't isa. Ano? Close?
Ganun ba? Ano bang nangyari dyan? Ay nako, huwag ka na munang magtanong. Mamaya ka na bumalik sa tulog. Tulungan mo muna ako rito, dali. Pinagtulungan nilang tatlo na lunasan ng mga sugat ni Mr. Smith. Nang matapalan na ng benda ang kanyang sugat, ay pinapasok na namin siya at pinaupo sa katre. Sorry for bothering you guys, but thank you. Aba, English nga. Ay naku, bahala kayo dyan. Pumasok na lang si Tita Doning sa silid nila at nagsarado na ng pinto. Ayaw niyang makausap ang foreigner dahil Inglesero ito. Baka daw dumugo ang ilong niya. She's in critical condition. I hit her back with my itak. I think she can't fly anymore. Naku naman kasi, bakit ka pa kasi nagbita-bita? Tingnan mo nangyari sa'yo. I say next time, don't be shy. Don't put yourself in dangerous. Mr. Smith, thank you so much for your help. If not because of you, my wife will not back to normal. As an albulario, that's my job. You need not to thank me. Huminga na lang ako ng malalim. Doon na rin muna namin pinatuloy si Mr. Smith. Malawak naman ang sala kaya sa katre na rin siya humiga. Nang nasa kwarto na kami ni Sonia, doon ko na kinuwento sa kanya ang lahat. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang maglihi sa isang aswang. Wala siyang maalala na kahit kaunting detalye sa mga nangyari. Basta naririnig niya lang daw ang boses ng matanda na parabang may inuutos sa kanya. Buti na lang talaga ay nakawala na siya sa hipnotismo. Kung lumala kasi yon, baka ikapahamak pa yon ng mag-ina ko. Dakong 12:00 na ng gabi nang dalawin ng antok si Sonia. Nagbabantay lang ako sa kanya noon. Nababahala ako kabanong na baka biglang bumalik ang manananggal. Kahit kasi sinabi ni Mr. Smith na napuruhan niya yon, hindi pa rin kami dapat maging kampante. Tuso ang mga aswang. Kapag sila ang gumante, grabe. Bahagyang bumukas ang pinto namin. Sumilip doon si Ray. Natatakot matulog mag-isa sa kwarto niya kaya naman nakiusap siya na sa sahig namin siya matutulog. 6:00 na nang magising ako. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako habang pinagmamasdan ang mukha ni Sonia. Wala na rin si Ray at Sonia sa kwarto. Bumangon ako at saka ko sila pinuntahan sa sala. Nakaalis na pala noon si Mr. Smith. Hinatid siya ni Tito Mar. Pero sabi ni Ray, babalik daw ulit ang albularyong foreigner sa gabi. Mahal, dito ka lang ha. Bilang ko lang kayo ng pandesal. O sige, bilisan mo. Lalamig yung kape mo yun, nakapagtimpla na ako. Umalik muna ako sa noon niya at saka umalis. Habang naglalakad patungo sa bakery, nakita ko sa gilid ang matandang mahaba ang buhok at humpak na ang pisngi. Nagkatinginan kami kabanong. Siya yung matandang umaaligid sa bakuran namin. Oy, ikaw yung manananggal, di ba? Ano naman kung oo? Matapang ang boses niya. Sa kabila ng malaki niyang sugat sa likod na halatang halata naman, hindi pa rin siya nagpapatinag kaya mas tinapangan ko rin. Hindi ka na makakalipad. Mamamatay ka na. Malapit na. Kung kaya niya. Pero baka asawa at anak mo ang mauna. Huwag kang magpakampante. Tumawa ng malakas sa matanda. Nakakairita ang boses niya. Hindi siya tumitigil. Kaya naman sumigaw na ako ng malakas para maalarma ang matanda. Mga kapitbahay, nandito yung manananggal oh. Nandito oh. Tingnan nyo, lumabas kayo. Napatingin sa matanda ang ibang dumadaan. Samantala, nabahala naman ang matanda dahil sa ginawa ko. Ikaw ka rin sa akin. Babalikan kita. Iika-ikang umalis sa matanda. May mga residente na sumunod sa matanda. Muntikan na raw nilang maabutan pero nagulat sila nang maging baboy ramo yun. Sumuot sa kagubatan kaya hindi na rin nila hinabol pa. Dahil sa pagsigaw ko na yon, marami tuloy ang lumapit sa akin para magtanong ng kung ano-ano. Nag-focus na lang ako sa pupuntahan kong bakery. Kabanong, dahil sa paulit-ulit na paglitaw ng matanda sa lugar namin,
mas lalong lumakas ang hinala ko na taga roon lang siya. Kaya naman pag-uwi ko, kinausap ko kagad si Ray. Lilibutin namin ang lugar para alamin kung saan nakatira ang matandang manananggal na yon. Sigurado ka ba na tayo lang? Baka naman mapalaban tayo niyan. Wag na muna tayong umasa kay Mr. Smith. Kita mong sugatan pa eh. Eh si tatay? Wag na. Baka mamaya masalisihan tayo. Walang lalaki sa bahay kapag sinama pa natin siya. Sa bagay, may tama ka. Kaunting minuto lang ay lulubog na ang araw. Nakahanda na rin ang mga gamit namin. Maging kay Sonia ay hindi ko sinabi. Nagpaalam lang ako na mamimili kami ng karne. Hapon pa lang ay naglalakad-lakad na kami. Daladala namin ang langis sa botelya na kinupit pa ni Ray kay Mr. Smith. Nakakailang tingin na kami sa langis habang naglalakad. Medyo malayo na kami noon, pero wala pa kaming napapala. Siguro, dapat umuwi na tayo. Takot ka, no? Hindi, nakakapagod na kaya maglakad. Huwag ka mapagod, no? Mahahanap din natin yon. Nandito lang yun sa lugar natin, nasisiguro ko. Ay, bahala ka nga. Basta malaki ang utang mo sa akin, ha? Nagpatuloy kami sa paglalakad. Malapit na kami sa dulo ng barangay namin nang biglang kumulo ang langis. Nagkatinginan na lamang kaming dalawa, Kabanong. Naalarma na kami ni Ray, Kabanong. Palingon-lingon kami sa paligid. Pagdako ng tingin namin sa isang bahay, doon na namin nakita ang matandang babae. Abala siya sa pag-iigib ng tubig sa dibombang tubigan. Habang kami naman ni Ray ay gumilid at palihim na tinanaw ang matanda. Anong gagawin natin, kuya? Kung isumbong na lang natin siya sa barangay. Oo, yun nga. Tako, idol talaga kita, kuya. Utang mo sa akin yan, ha? Hindi ko na siya pinansin. Agad na kaming nagpunta sa barangay. Inakala namin na magiging madali at smooth ang lahat. Pero hindi pala. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinagtatawanan lang kami ng mga tanod. Alam nyo mga iho, ang sinasabi nyo, hanggat wala kayong ebidensya, mananatiling chismis yan. May dala ba kayong ebidensya? Hindi pa ba sabat yung mga sinabi namin at yung mga sinabi rin ng iba? Ang kulit mo ah. Ilang beses ka bang iniri ng nanay mo? Bakit hindi ka makaintindi? Kailan ba kayo kikilos dito kapag may buntis ng napahamak? Tumayo na si Kapitan. Na high blood na yata siya sa akin at tinawakan ako sa kwelyo. Buti na lang ay naawat agad siya ng mga tanod. Ang tigas ng bungo mo ah. Natagan mo ako ng ebidensya saka kami kikilos. Mahirap magbintang. Baka akala mo ganun lang umikot ang batas? Na kapag may itinuro ka, yun na yun. Mag-isip ka nga. Kuya Jason, may tama naman siya, kaso sa utak. Oh, isa ka pa, bubulong-bulong ka pa dyan. Wala na kaming nagawa ni Ray, Kabanong. Lumabas na lang kami ng barangay. Ang inaasahan namin na tutulong ay nabokya pa. Nang mahimasmasan ako, saka ko lang natanto na alanganin talaga ang gusto kong mangyari. Kahit saan naman sigurong korte, hindi ka paniniwalaan kung magtuturo ka lang, tapos sasabihin mo aswang pa. Kung hindi nila tayo matutulungan, di tayo na lang. Pero bumalik na muna tayo sa bahay. Baka nandun na si Tito Mar at si Mr. Smith. Mabilis kaming naglakad pa uwi. Kinabahan ako nang makita naming patay na ang ilaw sa loob ng bahay na matanda. Pagdating namin sa bahay, saktong naroon na nga si Tito Mar at Mr. Smith. Iika-ika pa rin ang albularyong foreigner na yon, pero parang wala lang siyang pakialam sa mga sugat niya. We tried to ask for help to Kapitan, but he said, we need evidence. Nasa bakuran lang kaming apat ng mga sandaling yon, habang si Sonia at Tita Donning ay nasa loob naman ng bahay. Nalaman ko na pinalibutan na pala ni Tito Mar at Mr. Smith ng pangontra ang bahay. Kaya malabong makalapit daw ang manananggal sa bakuran namin. Mr. Smith, we know where the remover house. What should we do? Kuya, tama ba yung English ko? Bahala ka dyan. We need to kill her.
She's a threat to all of the pregnant women here. Kung ganon, puntahan na natin yung bahay niya. Huwag na tayong maghintay ng tulong sa iba. Hindi lang naman buhay ni Sonia at ang apo ko ang nililigtas natin dito. Buhay din ng iba pang ina at sanggol. Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Pagkatapos magpaalam kay Sonia at sa biyenan kong babae, naglakad na rin kami patungo sa bahay ng matandang manananggal. Makalipas lamang ng ilang sandali ay natanong na namin ang manananggal. Kalmado lamang siyang nagsasampay. Ang hindi lang talaga kalmado ay ang langis na dala-dala namin. Kulang na lang ay pumutok ang bote. Base kay Mr. Smith, kapag sobrang lakas ng kulo, ibig sabihin may matinding emosyon na dala ang aswang. Dahil doon, kinailangan namin mas maging maingat. Dahil alam ko na sobra ang galit ng aswang na yun sa amin. Iikot tayo sa kabila, sa may likod bahay niya tayo dadaan. Tumingin lang sa akin si Mr. Smith dahil mukhang hindi niya naintindihan. Ay, pambihira. Hindi ka ba talaga marunong magtagalog? I said, we need to go around and around to go to the backyard of aswang. Oh, now I understand. Naglakad na kami ng palihim patungo roon. Just stay put. No move. We just observe. We wait until, she cut her body. And then, when she go fly away, we attack the lower body and put in. Ray, anong English ng lambat? Lambat? Ano ka ba? Di net. Kuya naman Net. Ayun. Basta, we put her inside the net. Tumangutango lang si Mr. Smith. Sa halos 10 minutong paghihintay, nakita na lang namin na nasa likod bahay na ang manananggal. Parang naramdaman niya na may nanunood sa kanya. Bigla na lang kasi siyang tumigil sa paglalaba. Nung mga sandaling yon, ay inihanda na namin ni Ray ang lambat. Habang si Mr. Smith naman ay inilabas na rin ang kanyang latigo na yari sa buntot ng pagi. Naramdaman niya siguro tayo. It's because of my blood. My wounds are still bleeding. She can smell it. Then, why we are come with us? You crazy. Feeling cool si Kuya Jason, may pa-crazy-crazy pa Shh! Yung bibig mo! Nanahimik na kami nang makita namin na pumwesto na ang matanda sa gilid ng mga drum. Naamoy na namin ang mabahong langis na ginagamit niya. Nang makita naming pinapahid na niya ang langis sa bewang niya, ay naghanda na kami. Okay, be ready. Nang humiwalay na ang katawan ng manananggal, Kabanong, saka kami lumabas. Nagulat ang manananggal. Nasa aktong lalambatin na namin ang ibabang bahagi niya. Nagulat kaming lahat nang dagitin niya ang kalahati niya. Tapos lumipad na siya palayo. La, pwede pala yun? Gagi, di natin naisip yun Come on, let's follow her. Go! Kung maka-let's go to, kala mo naman talagang makakatakbo siya. Sinundan namin kung saan papunta ang manananggal. Pero nang makarating na kami sa kagubatan, ay tuluyan na siyang nawala sa paningin namin. Ganun man, alam namin na nasa paligid lang siya dahil kumukulo pa rin ang langis. Pero mahina na lang. May inilabas na si Mr. Smith na isa pang bote. Madilim kaya hindi namin mabasa ang nakalagay. Put it in your body. Manananggal can't detect your presence when you use it. We, parang magiging invisible kami. Well, just like that. Tulig din pala to Dapat kanina mo pa binigay. Napawat na lang siya sa akin pero hindi ko na lang pinansin. Pinahid namin ang langis na yon sa katawan namin. Wala naman siyang amoy pero maanghang. Tiniis namin yon, Kabanong, kasi sabi niya hindi na kami mararamdaman ng aswang kapag ginamit namin yon. Pinagpatuloy namin ang paglalakad sa kagubatan. Napansin namin na palakas na ng palakas ang pagkulo ng langis. Ibig sabihin lang nun ay palapit na kami ng palapit. Epektibo yung langis dahil parang hindi na talaga kami nararamdaman na matandang manananggal. Mga ilang sandali lang, nasilip na namin ang matanda sa likuran ng puno. Nasa puntong ipagdidikitan niya ang katawan niya, pero si Ray dire-diretso lang sa paglakad.
Nang makita siya ng manananggal, ay agad itong nagmadaling lumipad at isinama na naman ang ibabang katawan. Galit na binatukan ni Tito Mar si Ray. Ang tanga mo! Bakit ka lumabas? Akala ko invisible eh. Ang sabi, parang invisible. Hindi invisible talaga. O tara na, abulin na natin! Hindi pa nakakalayo ang manananggal. Medyo malas din siya noon dahil sa kakamadali niya, sumabit siya sa sanga ng mga puno. Habang yung ibabang katawan naman niya ay nalaglag. You will die tonight, manananggal! Winasiwas na ni Mr. Smith ang latigo niya. Walang pagdadalawang isip si Mr. Smith na hinagupit ang kalahati ng manananggal. Mangisay-ngisay yun. Napansin din namin na kahit magkahiwalay sila, nasasaktan din yung nasa itaas. Matapos ang maraming hagupit, pinalayo na namin si Mr. Smith. Sinakluban namin ng lambat ang ibang bahagi ng katawan. Hindi ka bababa dyan? Susunugin namin to. Walang balak na sumunod sa amin ng aswang. Kaya naman, hindi na rin nagsayang ng pagkakataon si Mr. Smith. May isinaboy siyang langis. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang rosaryong itim at taimtim na nagdasal. Hindi na English ang sinasabi niya, parang Latin word na. Wag! Parang awa niyo na! Huwag ka sa amin magmakaawa, sa kanya. Siya ang albularyo, hindi kami. Nakatingala lang kami sa manananggal na nung mga sandaling yon ay nakasabit pa rin sa mga sanga. Mag-usap! Wag! Pagbabago na ako! Hindi ka maintindihan yan. Foreigner yan eh. Mag-English ka, baka sakaling maawa pa sa'yo. Sa sinabi kong yon ay parang nagalit ang manananggal. Hindi niya siguro kayang magsalita ng wikang Ingles. No English! No life extension! Yari ka ngayon! Nang matapos ng magdasal si Mr. Smith, nagulat na lang kami nang biglang bumula na lang ang bewang ng manananggal. Parang may asido. Yung manananggal naman na nakasabit sa itaas, nagawa niya na rin makaalis. Pero hinayaan na muna namin. Ang sabi kasi ni Mr. Smith, mamamatay na rin yon kapag namatay na rin ang ibaba niyang bahagi. Base pa sa kanya, kapag ang manananggal ay hindi nakabalik sa kalahati niya bago mag alas 5 ng madaling araw, ikamamatay na rin niya yon. Nakatumba na ang ibabang katawan ng manananggal noon. Tinanggal na namin ang lambat. Para sigurado, sinindihan yon ni Mr. Smith. Pinanood lang namin yon habang unti-unting natutupok ng apoy. Now, she's dead. Your wife is safe now. Thank you so much. If not because of you, this is not going to happen. And also, basta, thank you. Hirap na ako mag-English. Langya naman oh. Mabuti pa, hanapin natin ang karugtong ng manananggal para may maipresenta tayo sa barangay. Ay opo, mabuti pa nga. Nilibot namin ang gubat. Mga bandang alas 6 na ng umaga, nakita na namin ang bangkay ng aswang. Inilagay namin siya sa lambat. Ang kaso nga lang, inabutan na kami ng araw. Hindi na namin nadala sa barangay dahil nalusaw na siya habang nasa daan pa lang. Hindi namin napatunayan sa mga tao na totoo ang manananggal. Pero hindi na mahalaga sa amin kung ano ang opinyon nila. Ang mahalaga na lang sa amin ay ligtas na ang mga buntis sa aming lugar. Lalong-lalo na ang asawa ko na naglipat talaga sa manananggal. Makalipas ang ilang buwan at nanganak na rin ang asawa ko. Sobrang pasasalamat ko kabanong sa Diyos dahil hindi naging kamukha ng anak ko ang manananggal na yon. Samantala, malaki rin ang pasasalamat ko kay Mr. Smith. Kung wala siya, wala kaming lakas ng loob na harapin ang aswang na yon. Take care wherever you go. Return here before we get back in Manila, ha? Patanga na ng patanga ang English ko nung nasa terminal kami. Pero wala na akong pakialam kabanong. Ang mahalaga, nagkakaintindihan kami. Well, thank you for trusting me, guys. I hope you're always safe here. If there's a new aswang, just contact me, okay? I'm only a call away. Paano? Ingat kayo. Tinapik pa ni Tito Mar si Mr. Smith. Thank you very much, man. You're a great person.
keep on helping the other human being. Kung ako sa'yo, Tay, di ka na lang nag-English eh. Nagtawanan na lang kami. Mr. Smith, keep on living. Tumango na lang siya sa amin at ngumiti. Maya-maya lang ay may dumating na ring bus. Kailangan na niyang magpaalam sa amin dahil marami-rami din ang sasakay. May binigay siya kay Sonia na isang kwintas. May pendant yun na krus na kulay ginto. Pag nabinyagan na ang baby niyo, isuot mo ito sa kanya. Makakatulong ito para iwasan siya ng mga masasamang elemento. O paano? Mauna na ako. Maraming salamat. Maraming salamat din. Naglakad na si Mr. Smith at pumasok na rin sa loob ng bus. Mga ilang segundo lang ay nawala ang ngiti namin nang mapagtanto na nakapagsasalita pala ng tuwid na Tagalog ang siraulong foreigner na yon. Aba, loko yun ah. Naisaan tayo, pinahirapan pa tayo. Natawa na lang din kami. Hindi namin inakala na kahit nalagi sa alanganin ng mga buhay namin, nagawa pa kaming pagtripan ni Mr. Smith. Wakas.